Balita pa na isumiti na sa NBI ang mga dokumento na magsisilbing ebidensya sa kaso nga harapin ni Napoles at ng mga kasabwat niya. Kaya't ano naman kaya ang susunod na hakbang pagkatapos nito? Lemo Noel Perfecto. Matapos maihain ni Justice Secretary Laila de Lima ang information ng kaso laban sa utak ng 10 bilyong pisong halaga ng Priority Development Assistance Fund scam at sa iba pa mga kakutsaba nito, agad namang isa sa ilalim ni Ombudsman Conchita Carpio Morales sa tinaguriang rational process ang mga ebidensya para suriing maigi ang mga dokumento ng whistleblowers na isinumiti ng mga ito sa National Bureau of Investigation. Matapos ang matinding evaluation ng mga ebidensya, mayroong dalawang options ang maaring gawin ng ahensya. Ito ay ang magsagawa ng karagdagang fact-finding investigation sakaling ramdam nito na kulang o mahina ang mga ebidensyang naisumite. At kung kumpleto naman ang ebidensya, maaari na magsagawa ng preliminary investigation ng Ombudsman at i-require ang mga respondents o yung mga tinutukoy ng mga suspect na maghain na ng kanilang counter affidavit sa loob ng 10 araw. At kung makikita ng Ombudsman ng probable cause o sapat na dahilan, isang trial o pagdinig ang magaganap sa Sandigan Bayan Anti-Graft Court. At kung ang ebidensya o evidence of guilt ay walang kaduda-duda o tinaguriang beyond reasonable doubt ng mga otoridad na mayroong makukulong. Sa ngayon, 8 personalities na ang nanguna sa bilang ng 38 na sinampahan ng kasong pandarambong ng DOJ sa Ombudsman. Kabilang dito si Janet Lim Napoles at sina Senador Juan Ponce Enrile, Senador Jose Jinggoy Estrada at Senador Ramon Revilla Jr. at 2 dating mga congressmen. Isinama rin ni Justice Secretary de Lima ang umano'y mga aides ng mga mambabatas at ilang mga conduits ng mga ito na may kinalaman sa kasong pandarambong. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.